Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping dagok. Yes, friend, ikaw kung sa mga oras na ito ay hindi ka pa rin pinapatulog ng mga problema mo. Kung hanggang sa mga oras na ito ay tumatakbo pa rin sa isipan mo ang mga problemang kinakaharap mo. Para sa iyo ang usapan na to. Hindi man ngayon pero sa mga susunod na araw, umaasa ako na mahahanapan mo rin yan ng solusyon. Alam nyo, bilang tao, wala ni isa sa atin ang nilikhang perpekto, no? Normal lang na lahat tayo napapagod, lahat tayo sinusubok. Minsan nga akala mo okay lang lahat pero may biglang dagok. Yung everything's going smooth, 'di ba? Na parang wala nang mangyayaring mali, wala nang mangyayaring masama. Pero sa mga panahon kung kailan tayo panatag, masaya at payapa, yung pa yung mga pagkakataon na may biglang sumusulpot na problema, ng bagay na hindi maganda. At yung dagok na yun minsan hindi lang isa, di ba? Yung akala mo, yun na yung pinakamalala, yun na yung pinakamasaklap, yun na yung pinakamasakit. Tapos hindi inaasahan, may panibagong problema na naman. Halos sabay-sabay na lahat. Hindi mo na alam yung gagawin mo kasi na-overwhelm ka na, nape-pressure ka na. At napapatanong ka na kung ano ba yung ginawa mong mali. Bakit parang sa'yo lang galit yung mundo? Bakit sa'yo pa nangyari to? Kagaya nga ng napakinggan nating sulat kanina mula sa ating letter sender na si Mommy Maylene para sa kanyang anak na si Matthew. Si Matthew na sa kasamaang palad ay binawian ng buhay dahil sa aksidente. Si Matthew na pinalaki ni Mama Maylene ng may buong pag-aalaga, may buong pag-iingat at may buong pagmamahal. And again, unfortunately, naulila ni Matthew ang kanyang ina. And with Mama Maylene, ba't ba ako mama ng mama? Mama ko ba yun? Charot. Diba? Para sa isang ina na nag-alaga, nagsilang, diba? Nagdala ng anak sa sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Hindi tayo nanay. Hindi ako nanay, malamang. At lalong hindi pa ako magulang. Ramdam ko yung sakit. Ramdam ko yung lungkot na nararamdaman niya. Pero what more? Kapag ikaw na yun nasa posisyon niya, nakakatakot, nakakaalarma, na yung taong pinalaki mo, yung taong hinubog mo, yung taong inalagaan mo, basta-basta na lang mawawala sa buhay mo. May kasabihan sila, ang mga magulang, lagi nilang binabanggit na sila daw dapat ang inililibing ng anak. At hindi sila ang naglilibing ng anak. So can you imagine the pain na pinagdadaanan ng isang ina katulad ni Maylene? And since nasaktan siya, marami ring tumatakbo sa isipan niyang mga katanungan. Mga katanungan na hindi niya pa sa ngayon siguro nahahanapan ng kasagutan. Kaya unti-unti, katulad niya, malamang sa malamang, makakaramdam ka ng pagtatampo sa Diyos. Minsan, nagagalit ka na, kinakausap mo siya na bakit sa'yo yan ginagawa. Well, kung yan yung way mo para kahit papaano mabawasan yung bigat ng nararamdaman mo, for me, I think it's okay.
Okay lang yan. Naiintindihan niya yung tampo at galit na meron ka para sa kanya. Maunawain ang Diyos natin. Naiintindihan niya. Isipin mo, para kang isang anak na nagmamaktol, nagtatantrums, naiinis sa magulang kasi hindi ka pinayagan maglaro sa lansangan, hindi nasunod yung gusto mo, pero eventually, as time goes by, mahahanap mo rin yung eksaktong kasagutan at ma-realize mo na para rin pala yun sa sarili mong kapakanan. Kasi ganun kanya ingatan. Kasi ayaw kanyang magalusan. Maaaring ayaw kanyang mapahamak, ayaw kanyang masugatan, kumbaga ganun ka na lang niya talaga kamahal. At minsan kung iisipin, parang wake up call na rin siya para sa atin, no? Na yung mga problemang dumarating, yan yung gigising ng diwa natin, yan yung magpapaalala sa atin na uy, nagiging independent kaya yata masyado. Kasi aminin natin, no, madalas kampante na lang tayo sa buhay. Madalas masaya na lang tayo, nakakalimot na tayo sa kanya, nababaliwala na natin siya. Tapos kapag may problema, sad to say, doon lang natin siya naaalala. Kumbaga para kang nasa isang pagsusulit, pagsubok kung gaano ka katatag. Kung gaano katibay yung pananampalatayang meron ka para sa kanya na kapag binigyan kanya ng problema, anong gagawin mo? Is it letter A? Ayaw mo na sa kanya? Tatalikuran mo na siya? Dahil nagdaramdam ka? Or letter B, mas lalo kang lalapit at hihingi ng tulong at lalo mong ipapaalam sa kanya na, Lord, I am still dependent. Sa'yo pa rin ako umaasa, sa'yo pa rin ako lalapit, sa'yo pa rin ako hihingi ng tulong. At doon niya malalaman kung umaasa ka pa rin ba sa kanya, kung nakadepende ka pa rin ba, kasi yun yung gusto niya. Pero isa ang sigurado, na sa tuwing sinasabak niya tayo sa mga hamon, sa mga problema, gaano man ito kagaan, kabigat, hindi niya hinahayaan na lumaban tayo mag-isa kasi nga mapagmahal siya, kasi nga sinusubok niya lang naman tayo. Panigurado, pansinin mo, na sa tuwing may problema kang pinagdadaanan, magbibigay siya ng mga tao sa paligid mo na tutulong sa'yo. Yun yung magsisilbi niyang mga anghel na sasamahan ka sa laban, patunay na hindi ka niya pinapabayaan. Kasi ang gusto niya, mas tumatag ka, mas mapalapit ka sa kanya, magbalik loob ka, at isuko mo lahat-lahat sa kanya, ipaubaya mo lahat, itaas mo lahat ng problema. Kasi panigurado, yun lang yung hinihintay niya. Siyang laging naghihintay ng tanging tawag mo, ng paghingi mo ng saklolo. So bottom line, para sa lahat ng mga yes pre natin na nakikinig ngayong gabi sa ating usapan tungkol sa problema, tungkol sa mga pagsubok sa buhay, sa mga dagok, kung ano man yan, alam kong hindi yan madali. Pero kaisa mo ko na umaasa at naniniwala na magiging maayos din ang lahat. Kaisa mo ko sa umaasa at naniniwala na balang araw, aayon din sa iyo ang mundo, na balang araw, mabibigyan din ng magandang kasagutan yung mga katanungan mo kung bakit mo yan kinakailangang pagdaanan. Laban lang. Wala tayong ibang magagawa. Laban lang. Walang sukuan. Habang buhay, may pag-asa. Pero may pagsubok din. Kung may pag-asa, may pagsubok din. Part na yun, oh. Hayaan na natin. Sige na, ipaubaya na natin na habang buhay, may pagsubok. At may pag-asa rin naman.
O kagaya ngayon, di ba? Malay mo, dininig na ng kalangitan ang problema mo tungkol sa pera. Example, na-short ka ng 500 dahil cashier ka. O malay mo naman, ito na pala ang kasagutan dahil ngayong gabi, ibibigay ko na po ang listahan ng mga maswerteng nanalo ng 500 piso para sa ating ACS! 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 Grabe naman yung transition. Grabe naman yung shift ng mood. O, pasensya na, kailangan ko lang ibigay ito. Bibigay ko to kasi malay mo ito yung kasagutan sa problema mo. Diba, malay mo, nanalo ka na pala tapos hindi mo pa alam na meron ka palang 500 piso. Di kay Biboy Bibo na lang to. Ayaw mo. Yes, friend, ito na ang listahan ng mga masisuwerteng pangalan ng mga makakatanggap ng tumataginting na 500 para sa ating ACS. Pera-pera lang yan. Mula sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista ngayong araw, February 27. Kaya naman, congratulations sa mga pagmumukha ninyo. Tracy Thomas, Marian Justiniano, Melody Toller, sorry na apelido Toller. Toller ba to o Talier? Kasi T-A-L-L-E-R. Talier o Toller? Di ko Talier. At kaya Jennifer Bernardo, congratulations! Meron kayong tigli 500 piso, so matotal 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Muli sa programa po yan ni Rico Pañero hanggang sa programa ni Laika Barista. Oo, taga-ulit lang si Biboy Bibo. Wala sa akin ang premyo, pasensya na kayo. Pero nasa akin naman ang good vibes. Good vibes. Dahil nasa akin talaga ang positive na vibes kapag finalo mo ako sa Facebook page ko, ha. Kaya kung gusto mo ring manalo ng 500 pesos, follow mo na ako. Oo. Party yan ng mechanics. O, tanungin mo silang lahat. Si Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena, Laika Barista. Tanungin nyo, part po ba ng mechanics na dapat nakafollow kay Biboy Bibo? Sasagutin ka nila ng oo. Kaya kung gusto mo ring manalo, again, i-follow mo na ako sa Facebook page ko at DJ Biboy Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. At syempre, tuloy-tuloy mo lang din ang pakikinig, pakikitutok sa 101.1 Yes FM. And of course, ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent para sa tsansang manalo ng 500 pesos para sa ating ACS! 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 Yes, friend! 3 oras na nabibi time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang bibi niyo sa radyo, ang DJ na mabilis gumayo ang dila sa mikropono. Ako po as DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. At ikaw, yes, friend, kung meron ka rin gustong sulatan, gustong pagsabihan ng iyong nararamdaman pero hindi mo makausap ng diretsahan, sa akin mo na ipadaan yan para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions. Mag-send ka lang ng iyong letter para sa aking or sa iyong gustong sulatan. No, ikalakip mo lang dyan yung kanyang pangalan. Pangalan mo, of course, para naman hindi kita gawing alien. At send mo yan sa aking Facebook Messenger at DJ B-Boy Bibo. Every Friday po ay nagbabasa tayo ng mga letter liham ng mga tao para sa mga gusto nilang sulatan. Kaya naman, go, isend mo na yan, okay? Yes, friend, tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado mula 2 p.m. to 6 p.m. para naman sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Oras natin, 11:42. Good night, baby! Mwah, mwah.